lifesaver talaga siya. At ang pinaka-goal talaga kung bakit nila yung ginawa is para hindi tayo mahirapan na search ng search, -1, karaoke, ganun. Kung pwede naman nating gawin ng sa atin lang. And mapipili mo pa kung ano yung prefer mo na tanggalin, di ba? At ngayon naman, kung sasabihin nyo, ang yaman mo pala, ganun. Hindi po namin mina-mindset na mayaman kami. Dahil tinuruan kami na kung kami yung meron, dapat hindi namin pinagyayabang. Pero para na rin mas makilala nyo po ako mabuti. Ang na-realize ko ngayon, ayong tinapos mo to, kaya na-prank ka. Joke lang guys, hindi po kami mayaman. Lumaki din po ako mahirap. Tapos kung gusto nyong alamin na lang, yung story time ko kung paano ko na-realize nung bata ko na mahirap ako, or kami, follow nyo na lang ako sa Fela Austin POV sa Facebook at doon ko po in-stig yung kwento namin. So, yun lang guys. Thank you sa pagtapos. Pero yung application guys, tunay yun. Tunay. Mas mapapadali yung buhay nyo. Mga influencer na blinak ko dahil ayoko ng content nila. Joke lang guys. Ang babanggitin na lang natin ngayon is yung mga influencer na nagugustuhan ko every genre. Unahin na lang natin sa comedy. Ang nagugustuhan ko ngayon is yung everyone, every 2, every 3. Lately, sobrang naaaliw ako sa kanya. Lagi kong pinapanood. Gustong-gusto ko yung confidence niya, yung humor niya, yung tipong pag siya yung barkada mo nung college, talagang lagi kang gaganaan. First time ko magmumukbang din, samahan niyo ako. Sarap nito. Pagdating naman sa POV guys, wala po akong pinapanood ibang POV, kundi sarili ko lang. Pero may mga friends ako POV maker. Yun nga lang, hindi ko sila masyadong pinapanood. Kasi baka mamaya ma-adapt ko yung content nila or yung originality nila. Kasi madali akong maka-adapt ng ganun. Kaya hindi ko sila pinapanood. At sa mga makeup vlogging, ang pinakagusto ko is si Haji. Alam niyo yun yung trend. Kung ano yung makeup sa'yo, yun yung swak sa generation natin. Pagdating naman sa dancing, ang pinagusto ko ay si Ma'am Christian May. Speaking guys, meron ako ipapanood na clip. Hi guys, so magbi-makeup tayo today using this Warada sunscreen. So ilalagay ko muna siya dito. Ayan o. Sobra pa nga sa 2-finger method to eh. Ilalagay ko na siya sa aking face. Ano kayo sa mukha ko guys, talagang ganyan ang itsura ko pag walang makeup. So I hope na aware kayo na lahat ng skin natin ay hindi magkakapareho. And ngayon, ang pagbabasehan ko is yung prefer ng skin ko pagdating sa sunscreen or product na ginagamit ko sa mukha ko. Nakaka-nostalgic yung amoy. Hindi ko alam kung saan ko ito naamoy nung bata ako. Pero, every time na naamoy ko siya, parang nag-ano sa akin, nagpa-flashback sa akin. Okay, sa amoy, pasado tong Warada para sa akin. SPF 60, PA+++. Protected kayo from the sun. Ang ganda! Oh my gosh! Mabubudol na naman ako nito. I love the consistency. And this one, hindi siya mainit sa balat. Wala lang, parang walang nakalagay. Ang gustong-gusto ko dito sa Warada, moisturizing. Everybody knows that I really love products na nakakapag-moisturize ng skin. I love moisturizer. Powerful. Wala siyang white cast. Guys, itry nyo na siya. Promise. Hindi kayo magsisisi. So, I hope na panood nyo na guys. Bumili na kayo bago pa kayo maubusan. Next naman is daily vlogging. Ang pinakagusto kong nagdi-daily vlog guys. Hindi masyadong nag-a-upload. Ay si Kyla Ruiz Garcia. Sobrang nasasatisfy ako sa mga videos niya. And lagi na sinasabi sa kanya, lagi siyang mag-vlog, lagi siyang mag-upload ng mga video araw-araw. Pero siya ay talaga yung sobrang mahal naman niya yung privacy niya. And kapag may gala siya, iniisip niya mabuti kung ka-upload ba yun. Or better, na lang, i-keep na lang sa memory. Memories. Memory. Ito. At ang pinaka-last genre dito sa TikTok, couple.
Ang pinaka-favorite kong couple dito ay wala kasi bitter ako. Bye! Totoo ba yung mga sirena, ma? Sa tagal na nating nakatira dito malapit sa dagat, wala pa akong nakikitang sirena. Sabagay. Pero may iba tayo. Bakit kayo naghiwalay ni Papa, ma? 20 years lang nakalipas pero kita ko pa rin. Patay na patay ka pa rin sa kanya. Malalaman mo din yan balang araw. Siguro nahuli mo siyang may babae, no? Ah! Kati-kati talaga ng legs ko. Parang laging may kaliskis. Kaliskis. Nakakadiri. Have I known you 20 seconds? Andito na naman kayo sa dagat, ma. Ano po bang tinitingin-tingin nyo dito? Bakit araw-araw po kayong nadadatnan dito sa parang? Wala. Naaalala ko lang ang papa mo kapag andito ako. Lumipat na tayo ng bahay. Huwag na tayo dito malapit sa dagat. Doon tayo sa Maynila. Pwede tayong tumira doon para naman kalimutan niyo si papa. Hindi pwede. Dito na tayo namulat. Dito ka na rin lumaki. Dito tayo habang buhay. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Bakit nga ba kasi kayo naghiwalay? Hanggang ngayon clueless ako eh. Itapon na kaya natin yung mga shells dito, ma. Itong vase na to, nagawa sa shell. Pamigay na lang natin. Anak, wag. Yung mga shells na yan, bigbigayan ng papa mo. Kung itatapon mo yan, para mo na rin binastos yung papa mo. Eh ma, gulo-gulo na ako. Pwedeng sagutin nyo na lang ako. Bakit pa kayo naghiwalay ni papa? Mahal na mahal nyo ang isa't isa, pero naghiwalay kayo, tapos ngayon hindi nyo masabi kung ano ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Na, malalaman mo din yan balang araw. Mula bata ako, yung balang araw na yan ang naririnig ko hanggang ngayon pa naman. Para akong may mga kaliski sa paa. Ano to? Ano ba ako, isda? Ma? Nasa parang na naman. Parang laging may inaantay. Teka, para siyang laging may inaantay. Yung mga collections niya na galing kay Papa Shell. Tapos tinutubuan ako ng mga kaliskis. Huling bahay na ng diary. Araw na ikinabigla ko. Araw na para na rin akong namatay. Nakita ng dalawa ko kung paano, sino at ano ang asawa ko. Siya ay isa pa lang. Lover. Nagpadala na naman ang tatay mo. Alam mo talaga ang trabaho ni tatay sa abroad. Bakit ang dami na laging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo? Nag-hold up ang tatay mo doon. Bis ka na. Shopping tayo. Nagpadala na naman si tatay. Kakapadala niya lang nung nakarang araw ah. Oh, ayaw mo ba yun? Marami tayong pera. Oh, ito na oh. Baon na yan. Ilibre mo lahat ang mga barkada mo. Mag-ukada kayo. Manood kayo ng fountain show. Ganda to. Tatabi ko na lang ito na eh. Sayang din. Pambili ng kotse ko. Oh. Sige na. I-testing mo na. Nandiyan na sa labas yung gusto mong kotse. Ano pa ba talagang trabaho ni tatay? Bakit daming pera? Sunod-sunod na padala. May sakit po ba kayo, tay? Bakit ganyan ang boses nyo? Tay, baka naaabuso nyo na yung katawan nyo dyan, kakatrabaho. Ang lalaki ng mga pinapadala nyo dito sa Pilipinas. Curious lang ako, tay. Ayaw kasi sabihin ni nanay eh. Ano po bang trabaho niyo dyan? Mga katrabaho mo, yung walang sakit. Ma. Ay! May narinig ka ba? Si tatay ba to? Huwag na kayo magsinungaling, ma. Siya pa talaga yan, ma. Please, huwag na kayo magsinungaling. Ano ba talaga trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? O, ito na, sasabihin ko na. Trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia ay... Dalawa kayo? Mayroon po akong nunal sa mukha, isa sa mga palatandaan. Ako din.
Lumaki ako sa Sitio Rasana kung saan huling nakitang anak ni Doña Katrina Laute. Napadpad po ako ng Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. Mayroon po ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ng anak ni Doña Katrina Laute. Mayroon din ho ako. You're gone. I'll tell them my religion's you. When punctures come, Kulay brown ang buhok ko gaya ng buhok ni Doña Katrina Laute. Hindi brown ang buhok ni Mama. Kagaya ko siya. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayo dahil alam nyo na makapangyarihan at mayaman ang si Doña Katrina Laute. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na ang Mama. Kailangan niya na ng mag-aalaga sa kanya. Pupunta ako sa loob, kakausapin ko si Doña Katrina Laute, okay? Paalamin ko ang kanyang suwestyon. Peke ang nunal mo, no? Ito magiging peke. just art for me. Ako ang tunay na anak ni Mama. Siguro grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo na umabot ka sa